Di pa rin naman isinisantabi ng DPWH na walang kinalaman sa investigasyon ng flood control projects na nangyaring sunog sa opisina ng Bureau of Research and Standards Building ng DPWH sa Quezon City. Ayon kay Secretary Dizon ay isa pa unang investigasyon, electrical failure sa third floor ng building ang naging sanhi ng sunog. Itinama din ni Dizon ang naunang sinabi ng isang opisyal ng DPWH sa Senado kahapon na opisina ng Region 4B ang nasunog. Hindi rin daw nag-overheat na computer ang naging sanhi ng sunog, kundi yun niyang electrical wiring na nagkaroon ng failure. Nagkaroon ng DPWH ng inventaryo ng mga dokumento sa naturang building at wala raw mga dokumento na may kaugnayan sa flood control projects ang naapektuhan. Kung may mga nasunog man raw na mga dokumento doon ay nakascan naman ito at naka-backup. Ang mga dokumento raw na may kinalaman sa mga flood control projects ay nandito na sa central office at naka-secure na. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. Hindi pa final yung investigation results. So, right now, sabi ko nga sa inyo, mas suspicioso pa kaming dalawa ni General Bisnar kaysa siguro sa inyo. So, right now, we will take the facts as they are today, but the investigation is still ongoing. So, we're working with the BFP to still investigate. And once there is a final report, then that's the only time we will rule out anything. We have gotten all from 2022 to 2025, and we are now receiving earlier years. But they are now all here in the center office, protected here. Kanina ay nagkaroon ng pagpirma ang DPWH ng mga Memorandum of Agreement sa Anti-Money Laundering Council o AMLC as sa Philippine Competition Commission. Ito ay para mas mapabilis at magkaroon ng institutional na pakikipag-ugnayan ng mga ahensya para mabawi ang pera ng taong bayan mula doon sa mga manumalyang flood control projects. Ayon sa AMLC ay nasa 5.2 billion pesos na ang nafi-freeze nila ng mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot dito sa anomalya. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong.